mga kadunatics, nako naman, ang sagutan ni Inday Sara Duterte at Claire Castro, ang palengkera ng palasyo mga kadunatics, ang attack dog, nadamay patuloy si Jose Rizal. Ito talagang si Claire Castro mga kadunatics. Wala nang silbi yung mga pinagagawa niya. Wala pang kwenta yung pinagsasabi. Ay nako naman. At Pamela Barrecuatro mga kadunatics, tuloy nang ipinroklamang governor ng Cebu. Ay naman, sa transition mga kadunatics, hindi sumipot si Gwen Garcia ang wakwak ng Cebu. Bakit kaya? Nasuya talaga. Ay nako naman, eto mga kadunatics, panoorin natin yung mga videos. Si BP Sara at si Ante Claire. Nabi ni Ante Claire, Pangulo, hindi yan pro-China, siya ay pro-Philippines. Pro-Pilipino. Oo. Ang sabi naman ni BP Inday, itinanggi niya na siya ay pro-China. Pakinggan natin. BP, ano bang sabi mo? Hindi nila dapat ako pinapasagot o pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative. Well, anyway mga kadunatics, matagal na, 3 years nang naspwesto si BBM. Pero, may issue pa rin sa foreign policy pala sa Pilipinas. Hindi pa pala nila naipatupad. What the? Ay nako naman, kaya pala kinwestiyon ni Inday Sara Duterte. Ngayon, instead na sagutin, ito talagang si Claire Castro mga kadunatics, instead na sagutin yung mga tanong, ang ginagawa niya, back to you. Kaya nga, ang sinasabi ng mga karamihan na walang solusyon tong palasyo. Puro back to you or paninira lang talaga. Yung mga allegations, mga kadunatics, hindi na sinasagot ng diretsyo. Ang ginagawa nila, kine-question nila yung nagtatanong. Di ba? Ganyan yung mga mentality. Ganyan yung mentality ng mga hunghang. Na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Tama naman talaga, no? Huwag mo nang pilitin yung isang liderato kung ano yung stand niya. Pro-Philippines ka all the time at may magandang relationship mga kadunatics sa ibang bansa. Huwag mo nang sabihin niyang pro-China. Kasi alam naman natin, yung mga sinasabi nila mga kadunatics na anti-China daw sila. Anong anti-China? Dapat maintain yung good relationship. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, joint exploration. Itong palasyo mga kadunatics, para sabihin na may stand tayo. Nako, wala tayong makakain sa stand nyo. To tell you honestly mga kadunatics, mas marami pa akong friends na mga Chinese kasi ang gagaling nila. Maganda sila kausap. Hindi katulad ng ibang lahi. Nako, huwag na lang. Di ba? Ito. Ang sagot ni Ante Claire. Ewan ko kung saan yun nakuha itong sagot. Pakinggan ko ninyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Nako. Simple lang yung tanong mga kadunatics, ha? Saan na yung foreign policy nyo? Independent foreign policy. Raga, tignan mo, nag-speech na. Ito talaga si Claire Castro. Nakakahiya. Yung sagot niya mga kadunatics, inspirational speech. Ay nako naman. Iba talagang utak meron tong si Claire, katulad ng amo niya. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, Patay na damay da si Jose Rizal. ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Iniisip mo pa ha? Ano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader
na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa. Sinabi ba ni Inday Sara Duterte na hindi mahal yung sariling bansa? I cannot see any statements mga kadonatics na sinabi talaga ni Inday Sara Duterte na ayaw niya yung Pilipinas. In my own opinion mga kadonatics, yung sinabi ni Jose Rizal, yung quotation na yun, kung marunong ka naman mag-Tagalog mga kadonatics, ba't ayaw mo mag-Tagalog, ba't mag-English ng English ka? Yan yung parang sinasabi niya dito mga kadonatics. Kasi may mga tao na kahit nahihirapan na mag-English mga kadonatics, mag-English pa rin kahit marunong mag-Tagalog, di ba? May mga taong ganyan. Wika nga, no? Kung sinabi niya doon na bansa, then that's another story mga kadonatics. Pero anong connection sa sinabi ni Inday Sara Duterte? Bakit napunta siya doon sa wika? Like, ang layo na napunta ng utak niya mga kadonatics. Ano kaya ang kanilang amoy? May ginalawan ba kay BP Sara yung sagot niya? Hindi kasi ang sabi ng BP Tama. Sara. Oo. Ako pro-China, sabi niya. Hindi ako pro-China, hindi ako pro anumang country. Oo. Di ba? Ang sabi naman ito, so hindi mo mahal ang Pilipinas, inaamin mo na hindi ka pro-Philippines, parang gano'n. Dapat na laman doon sa'yo. Wala talaga. Nako naman. Ewan ko talaga itong si Claire Castro. Sal, kung ano. Kasi nga, yung sinasabi niya na dapat mahal mo ang Pilipinas. Oo. Ang ibig sabihin ni Claire Castro dito, dapat sinabi mo BP Inday, pro-Philippines ka. Kagaya ng presidente na pro-Philippines. Yun ba ang punto niya? Kasi ang sabi niya rito, hindi ako pro any country. Yes. Mali po yung sinabi ni Auntie Claire eh. Ang topic dito ay foreign relations. Policy. Sinasabi niya pro-China ako. Hindi ako pro-China. Hindi ako pro any country. Oo. Ibig sabihin sa foreign relationship yon. Oo. At sino namang vice president magsasabi, hindi ko mahal ang Pilipinas. Kasi, Ugok talaga itong si Claire Castro mga kadonatics. Grabe talaga yung kuugokan niya. Like, to the max talaga ha. To the ceiling talaga mga kadonatics. Like, Sara at si Auntie. Paano niya naisip yun mga kadonatics na anti-Philippine si Inday Sara Duterte sa statement na yun na I'm not any pro-countries. Like how? Paano naisip na konektado yun sa sinabing anti-Philippines na si Inday Sara Duterte? Ginamit niya pa yung Jose Rizal statement mga kadonatics. Like, oh no, this is too much for me mga kadonatics to bear. Sabi nga dito sa comment section mga kadonatics, tayo na lang umintindi kay Castro. Yung ulo niya, nakapatong na lang sa balikat, wala ng laman. Ay nako, adik ka ba Claire? Tanga-tanga ka yata huwag kang magaling, napakabubo mo, utak mo nasa talampakan. Kaya nga di ba? Iba talaga yung utak niya mga kadonatics. Instead na sagutin napaka-simple na tanong, saan na? We are still on process. Dapat ka dun. At umabot pa siya doon sa statement ni Jose Rizal na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Hay nako naman. And for context mga kadonatics, ang wika yung pinatungkol ni Jose Rizal dito. Ay nako naman, iba talaga itong mentality ng mga bungok mga kadonatics, di ba? Ganyan talaga. Pag wala ng laman yung utak mga kadonatics, puros bulok na lang. Talaga si Claire, buti naging abogado siya. Paano kaya, no? Paano to naging abogado talaga? Auntie Claire, ikaw at yung amo mo, sabog talaga kung mag-isip. Dapat talaga kayo magsama-sama, paminta, wano. Ay, 3 taon na lang malamang ang Pilipinong mamatay ng dahil sa Marcos. Ay nako naman. Hindi ka nakikintindi. Layo sagot mo Claire Castro. Yeah. Di ba? Ganito yung mga comment ng mga tao mga kadonatics. Gustuhin mo ganyan yung comment sa'yo. Isa kang abogado, isa kang palace spokesperson. Tapos yung komento ng tao sa'yo ganyan. Para sa akin mga kadonatics, be a woman enough at step down. And that is the only good thing that you can do. Anyway mga kadonatics, maraming salamat sa inyo. And please, kung saan ka man ngayon, sa ang sulok ng mundo, ingat palagi and don't forget to subscribe mga kadonatics.
Bye-bye. Opisyal lang nanumpa at umupo bilang bagong gobernador ng lalawigan ng Cebu, si Pamela Baricuatro, ang kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang ceremonial turnover of responsibility sa Cebu Provincial Capital nitong June 30. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Mainit na sinalubong ng mga taga-suporta si Governor Pamela Baricuatro sa kanyang pagdating sa Kapitol para sa formal na turnover ceremony. Iba't ibang grupo ang nakiisa upang ipakita ang kanilang suporta. Dahil PDP at Duterte-endorsed candidate si Baricuatro, nanguna sa pagsuporta ang mga solid Duterte diehard supporters at iba pang kaalyadong organisasyon. Sa turnover ceremony, kapansin-pansin ang no-show ni dating Gobernador Gwendolyn Garcia. Tanging si dating Vice Governor Hilario Davide III at ilang opisyal mula sa DILG, Cebu Province at outgoing Provincial Administrator ang dumalo upang formal na ipasa ang responsibilidad kay Governor Pam Baricuatro. With sincerest gratitude and humility, I accept this mandate, entrusted to me by over 1.1 million Cebuanos.